ganapan sa Pilipinas. Ang ating pamagat, a weaponized Senate. A weaponized Senate, yan po yung nagiging impresyon or perception ng maraming Pilipino sa kagaganap na pagpalit ng liderato. If you're going to take an episode, yung ating podcast episode before today, doon malinaw doon ang ating sinabi. Hanggat walang 13 yung dating nag-aangkin sila yung mayorya, matatawag natin silang mga senators fake win. At malinaw din ang sinabi ko, walang problema. Solusyonan nyo yan, humuha pa kayo ng isa kung may makukuha kayo, o dalawa o tatlo, para talagang may malinaw kayong mayorya. At pag nakuha nyo na yan, walang sino mang Pilipino ang pwedeng mag-question. Bakit? Alam naman natin ang workings of an orderly republic and a democratic framework. Diba? Dito talaga rule of majority, lalo na sa Senado. Pero ang mayorya ng Senado, maganda na rin nagkabutuhan uli sila. Ito ay hindi direktang pag-amin na nagkaroon ng power grab nung una nilang pagtatangka na sila yung maging mayorya. Otherwise, bakit nagkaroon uli ng eleksyon? Diba? Dahil alam nila, mali ang bilang nila, pinepuwersa lang nila na ang bagong majority ng 24 ay 12. Kagaya nga ng sinabi ko, kahit batang paslit na nakapag-aral kahit hanggang grade 2, wag namang grade 1, kahit grade 2, maiintindihan niya pag sinabi mong majority. Ano ang majority ng 24? 1/2 plus 1. So 12 plus 1, 13. At malinaw doon sa ating podcast, kung makukuha nyo yan, ako mismo magsasabi sa sambayan ng Pilipino, wala tayong karapatang questionin ang kanilang pagbubuo ng mayorya sapagkat meron talaga silang mayorya. So, to be fair to them, from being referred to or being described as senators fake win, ngayong meron silang mayorya, talagang to be objective, sila ngayon ay matatawag nating senators sure win. Sure win sa mayorya. Ang tanong, sure win ba ang Republika ng Pilipinas sa kanila? Sure win ba ang mamamayang Pilipino sa kanila? Yan yung malaking question mark, kanya ang ating pamagat, a weaponized Senate. Because ito ho, yung nabuong perception or impression o pagkakakilanlan sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Malinaw din yung naging pahayag, nakita ko yung isang maiksing video clip. Tama naman talaga yun. Yun talaga yung sinabi ni Senador Pia Cayetano. They understand the rules of the Senate. They understand the meaning of majority. They understand the concept of 1/2 plus 1. Nung nakakuha ng mayorya, yung totoong mayorya, hindi yung pinipuwersang mayorya, may 13 sila, sila na ang mayorya ng Senado. De palitan nyo na lahat ng mga chairman ng different committees diyan sa Senado. Ang tanong, will the change of leadership from Senator Alan Peter Cayetano, former Senate President, to transition into the Senate presidency of Sherwin Gatchalian, will it do good to the Filipino people? Will it do good to the country? Will they do good? O para lang ito sa interes ng iilan? Ito ba'y magiging weaponized Senate sa paanong pamamaraan? Kung titingnan ninyo, ang unang nagwagi yung mga nagpipilit na maging mayorya. Ibigay na natin sa kanila yan hanggat wala tayong 13. Hanggat wala tayong 13, yung ayaw sa kasalukuyang mayorya ng Senado dahil nga ang perception at impression, weaponized Senate, compromise Senate, rubber stamp ng Malacanang, hanggat wala tayong 13, wala tayong magagawa. Kanya sino ang unang nagtagumpay dito? Hindi si Senator Sherwin Gatchalian, hindi. Actor lang ito. Tagaganap lang ito kung ano man ang inatas na tungkulin sa kanya. The biggest beneficiary, the biggest winner in the change of leadership
Are we back? Nakabalik ko ba tayo? Naghang tayo. Are we back? Paki-feedback naman kung nakabalik tayo. Good morning din sa iyo, Marjorie. I think we're back. Ayan, all good na raw tayo. Maraming salamat. So, ang biggest winner, going back, yung pagpalit ng liderato ng Senado, ang biggest winner ho dyan ay ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., ang Malacanang. Sapagkat nakita natin, ano ang unang-unang nangyari nung nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado? Napigil, nahinto. At I think ito'y maibabaon na sa limot yung inaantabayanan ng lahat na pagbabalik o resumption at muling pagpapatuloy ng pagdinig diyan sa flood control corruption issue ng Blue Ribbon hearing. Blue Ribbon Committee chaired then by Senator Pia Cayetano at yung subcommittee chairman na pinamumunuan ni Senador Rodante Dante Marcoleta. Yan ang unang casualty. If the biggest winner, the biggest gainer, the one who benefited the most in the change of leadership in the Senate is the present administration, the Marcos Jr. administration, Malacanang. Ang biggest loser po dyan ay ang katotohanan. Ang biggest loser dyan ay yung ating advokasiyang humihingi ng transparency and accountability. Ang biggest loser po dyan, kayo, mga kababayan ko, kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas man, mga overseas Filipino workers or Filipino migrants man, kung saan man po tayong panig ng mundo, the biggest loser ay tayong mga Pilipino, lalo na yung mga taxpayers. Again, a brief refresher, tayo'y lahat ay taxpayer. Yung iba lang, formal taxpayers, yung mga merong tax identification number, yung nagfa-file ng kanilang income tax return, yan yung mga formal taxpayers. Pero yung yung hindi nagfa-file, yung walang tax identification number, wag ho ninyong mamaliitin ang sarili ninyo. Kasali kayo sa usaping ito. Because the moment you start buying any goods that carries with it tax, kung ano man pong tax ang nakalagay dyan, IVAT, VAT, kayo po ay taxpayer. Bakit? Incorporated na po dyan sa inyong binibili, kung ano man yan, papakarga kayo ng gasolina o crudo o diesel, kayo po ay may tuturing na taxpayer. Marami pong salamat sa mahigit 1,000 na kahit po tayo ay nag-frozen kanina, ay nariyan pa rin at patuloy pang dumadami. Ang muli sana ho'y pagbigyan ninyo ang aking munting hiling at lambing. Sana ho'y patuloy kayo mag-share yung nasa Facebook. Mag-share at mag-follow po kayo, mag-react, mag-comment, mag-engage, ganun din ho. Yung nasa YouTube, kung maaari ay patuloy ho kayo na mag-share, mag-subscribe, mag-engage, mag-react, mag-comment at mag-like. Maraming salamat. Sabi ni at Galaxy, kitang-kita naman ang nangyayari sa bayan, iilan lang ang may malasakit sa bayan. Ang kawawa ang mga ordinaryong mamamayan. Tama yun at Galaxy. And to be fair to all those who are fighting since naglabasan na yung ating hiniling transparency and accountability, talaga nakita naman natin, buong puwersa ng pamahalaan ang ginagamit sa lahat ng mga nagpapahayag ng kanilang pananaw, lalo pat kung ito ay hindi pabor sa panlasa o kagustuhan ng nasa administrasyon. Maraming nagbubuwis ng kanilang kalayaan, ng kanilang buhay, ng kanilang kaligtasan, ng kanilang comfort. Pero hindi ho natin kasi pwedeng isuko at basta na lang ihandog sa mga ayaw ng umalis sa kapangyarihan at ibigay yung kanilang luho at kapritsyo. Hindi natin dapat isuko. Imagine ninyo, tag-ulan na naman ngayon. At pasukan na ng mga nasa public schools. In a few weeks, magsisimula na rin yung nasa private schools. Imagine ninyo, pag nag-ulan na naman na nag-ulan, babahain na naman tayo. Same problem that we have encountered in the many years. Not just during the present Marcos Jr. administration, but made worse by the corruption, yung talagang napakalaki, mind-boggling amount ng kurakot at korupsyon na talamak
laganap, harapan na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Babahain na naman tayo, imbis na tugunan yung problema. Yan yung target, yan yung layunin, yan yung adhikain sana nung naunsyami na naman na Blue Ribbon Committee hearing. Nakita naman natin nung simula pa lamang tinanggal yung kauna-unahang chairman ng Blue Ribbon Committee of the 20th Congress diyan sa Senado, pinalitan. Anong nais gawin upang hindi na umusad yung pagdinig diyan sa Blue Ribbon, kung uusad man yung mga piling resource person lamang ang ipatatawag. Yung mga piling personalidad lamang ang ididiin. Yung mga piling personalidad lamang ang makakasuhan at kakasuhan at ikukulong. Dahil nga ang pinipilit na kaso, syempre yung plunder. Yung hindi man mapatunayan yan, yung malversation, pero yung malversation pagka malaking amount, ganun din naman yan, non-bailable. But for theatrics, for optics, maganda kasi na si senador ganito o si congressman ganito o si engineer ganito ay kinasuhan ng pamahalaan ng plunder. It gives away the impression na seryoso sa paglaban sa korupsyon. Alam naman natin, nabiso natin pare-pareho na hindi seryoso sapagkat ang daming iniiwasan. Magsosona na naman ngayon. Luto na sa aking pantaha ang magiging messaging ng darating na SONA na mula doon sa mahiya naman kayo na dapat ay mahiya naman tayo. Dapat yun ang pahayag nun So mula noong huling SONA at ngayong paparating na SONA, may sasabihin nila meron ng mga big fish, yung mga dabyena, yung mga dabyana, yung mga balyena, yung mga dambuhala, yung mga pating na nakulong. At yan naman ang sinasabi nila noon Pero alam naman natin, hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yan. Dahil yung mga taong dapat managot at makulong, nandyan nakalaya pa rin. So, ang impresyon na nabubuo ngayon, meron na ba tayong weaponized Senate? Dahil ang kasunod nito, kung matatandaan ninyo, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung nagaganap ngayon na impeachment trial proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami ang nagtatanong, ano raw yung naganap sa pre-trial. Katulad po ninyo, meron lamang tayong mga surmises o assumption na hindi pa naman natin pwedeng sabihin yun na ang naganap ng pre-trial. Both sides, yung prosecution side at saka yung defense lawyers ay ayaw, tikom ang bibig. Ayaw nilang magbigay ng pahayag kung ano yung naganap, ano ba yung nangyari during the pre-trial na naganap sa Senado. General lang po ito. Yung pre-trial po, ibahagi po ito sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Hinango po ito sa Rules of Procedure ng criminal at civil prosecution. At litigation. So, yan po yung naganap sa Senado. Ano ba ang nagaganap pagka mayroong pre-trial? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Si Benito Jr. Manzon, marami ring salamat sa iyo. Ano ba ang nagaganap pag may pre-trial? Yung pre-trial po, meron tayong unang tinatawag dyan, yung stipulation of facts, yung pagkakasundo nung prosecution at ng depensa na pagkasunduan na natin ito, hindi na ito kinakailangang patunayan pa o i-take up pa during the impeachment trial dahil yan alam naman na ng lahat yan alam naman natin na establish yan and so on and so forth. Yung po yung una, yung stipulation of facts kung magkakasundo para hindi na ang purpose po ng pre-trial ay makatipid